At itong kaso na ating tatalakayin today ay may kinalaman sa tulo. Ayun. Sandali lang. Opo, tulo sa bubong. Yun naman pala. Tulo sa bubong. Malinaw. Alam niyo, palitan niyo nga lahat ng mga tao dito kasi iba ang pag-iisip. Bakit ganon? Pinabahan ako dun, Oo, iba ang pag-iisip nila. Palangganang pansahod sa tubig ulan ay isa sa mga essentials sa mga panahon ngayon. Hindi na rin po sapat. Mistulang may indoor waterfalls na ang kanilang mga bahay kapag malakas ang ulan. Ito ngayon ang SISTE, di ba? Ito ngayon ang ating issue today. Ayaw ipagawa ng kanyang landlady, yung nagpapaupa, ang sira-sira na kanyang inuupahan. Ayun. Gusto na lang daw, palayasin na lang siya kesa ipagawa niya yung mga tulo sa bubong. Yon ngayon ang kanilang pinagkakagalitan. Sino ang may katwiran? Yung landlady o yung nangungupahan? Ang kwento niyan dito sa Patigasan sa Paupahan. Room for rent ba ang hanap mo? Pero, paano kung ang inupahan mo sira na at nakakaperwisyo? Sira po yung kisame, sira-sira yung dingding, lahat po sira. Concern lang sa mga nangungupahan. Gawa ng nakakaawa eh. Lagi na lang naririnig ko na, pakikuan mo naman ating yung yung bubong. Lagi na lang naman ang sinasabi ko sa iyo, yung bubong at saka yung kanal, yung lababo, barado. Saan nahahantong ang patikasan ng kasera at nangungupahan? Okay, so yan ang ating problema of the day. Naku, maraming nakaka-relate dito kasi napakarami sa atin nangungupahan, di ba? Pag may sira na sa bahay, ayan, turuan na. Puwera kung malinaw ang usapan. Dito, mukhang malabo. Ang laging napeperwisyo dahil sa mga sira sa kanyang inuupahang bahay, humarap ka na! Nandito ngayon si Lynn Hepolio. Lynn, humarap ka na! Ayan, Lynn, welcome. Anong problema mo? Problema ko po yung landlady ko kasi hindi inaayos niya yung bubong ng inupahan ko. Kaya nandito kami ngayon, maghaharap para malaman kung sino ang may katuwiran. Ano bang sabi niya sa inyo? Ikaw dapat ang magpagawa. Hindi po. Ang sabi niya, magbayad ka sa akin. Tapos kung magbayad ka sa akin, saka ko na ipapagawa. Bayad ako ng bayad, din niya ginagawa. So, ibang usapan yun, ha? Akala ko nagtuturuan kayo sino magbabayad. Ibig mo sabihin, nagbabayad ka na, hindi pa rin niya pinapagawa? Nagbabayad po ako. Eksakto. Sobrang-sobra pa sa... Ay, Buwan, bayad ko. Nako! Teka, magkano nang nabigay? Magkano daw magpagawa ng bubong? Di ko alam, ma'am, kasi siya ang nakakalam. Siya may-ari. Ako nagbabayad lang. Magkano nga binibigay mo sa kanya? 2,000 po. Ay! Ang laki! Maghintay lang daw ako. Kung hindi ako makapaghintay, alis na lang daw ako. Ay! Yun ang sabi niya. Pinapalayas Opo. ka. Ang sabi ko naman sa kanya, bakit mo ko paalisin? Nga may down payment pa ako dyan at saka sana kung makakakuha ng pang-down sa iba. Nga wala akong trabaho. Yung asawa kong trabaho, construction. Okay. Kulang pa po sa panggastos. Teka muna, construction yung asawa mo. Ba't di nyo nalang pagawa sa asawa mo? Hindi na, Diba? hindi po, ma'am. Wala sa usapan, ma'am, namin. Wala sa usapan. Wala sa usapan. Oo. Nag-research po kami at nalaman namin ito'y squatters area. Pag sinabi natin squatters area, wala po silang mga titulo dito. Po. Yung may-ari po walang titulo, siya lalo walang titulo. Kumbaga, mana-mana lang sa ninuno dahil unang tinambakan niya nung panahon ni Magellan siguro. Pagkatapos, inari na nila. Tama. Hindi naman pinapaalis ng gobyerno. So ayan, pinauupahan nila yung inangkin nilang lupa, pero hindi sila may-ari ng lupa. Tama? Tama. Ayun. At ito na nga, Ate Coring, Yes. pasensya ka na. May mga ebidensya kasi tayo dito, di ba? Para naman... Ay! May Ebidensya yan. ebidensya! Ano namang ebidensya yan?
Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Eto, mga Ano to? ebidensya. Ang ebidensya po, Ate Kuring, ayan, mga sira-sira. Litrato ng mga sira-sirang bahay. Tapos, Ayun. eto, ang listahan, tama ate? Opo. Na mga binayaran niya. Aba. Ayan. Ayan. Kayo ba'y may pirma dito? Ayan, November 13, 2000, December, ayan, kompleto naman ang 2,000 kada buwan. Opo. Hindi ka nagmimintis. So, hindi kayo nag-aaway sa renta? Hindi po, yun lang Oo. ang tumutulok po eh. Ayun. Yun ang nasira po eh. Yung mga tulo, yun lang ang ayaw niya talaga. Na sana sila na ang magpagawa. Okay, so ito bang bagay na ito hindi na pwedeng pag-usapan? Talagang nagkasiraan na kayo ng iyong kasera. Gusto kasi nila, paalisin talaga kami. Paalisin. Kasi gusto niya, yung pamangkin niya ang ipapalit sa akin. Kaya, Ayaw ko pumayag dahil may down pa kami. At saka kung pipilitin man lang nila kami nga paalisin, kailangan bigyan kami niya ng palugit. So ano naman yung mga materyales? Noong inabutan mo yung bahay, ano ang itsura? Ano naman siya? Baka naman inupahan mo yan, may tulo na. Wala po. Ang itsura niyan, kaya di naman ako mag-uupa kung tumutulo na po eh. Ang okay po naman siya. Tapos nung mga ilang taon na, ang sabi ko, tumutulo ating yung bahay mo sa bubong. Gusto ko palitan mo. Kasi wala na kaming tinitirahan eh. Lalo pag bumabagyo, wala kaming tinitirahan. Sagot naman niya, uy, paayos ko, magbayad muna kayo. Ayun, Yun. okay. Di, bayad naman ako. Oo, Bayad. oo. Kahit mangutang na lang kami pagkain namin, basta makabayad kami sa bahay. Ayun. Para walang problema. Okay. Pagdating ng ulan na naman, tumutulo na naman, sasabihin ko naman, ang sagot lang niya, kung hindi kayo makapagtiis, umalis na lang kayo. Ay, hindi pwede yun. Yun. Ah,